Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga Kimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa issue na kinasasangkutan ni Kimi kung saan pati po si Ogie Diaz ay nakisali na rin mga kakimpaw at meron po siyang nilinaw dito sa kanya pong sinabi sa patungkol kay Kim. Ano po? So, na-misinterpret lang daw po siya. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na riyan po sa baba para mag-i-updated po kayo at ma-notify ito yung may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Maraming salamat! So, welcome back po again mga Kimpaw. And dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. Ang komento na napili natin ngayon na basahin ay mula po kay Miss Edna Seno. Sabi niya rito, pakailamera yan si Ogie Diaz kasi wala na yatang nagpapa-interview sa kanya. Gusto rin niyang sumikat kaya gustong kumabet sa pangalan ni Kim. Ayan, kasi nga 'di ba, nag-vlog po again si Ogie Diaz, and ang topic nga po niya ay si Chinita Princess at ang kinasasangkutan nitong issue tungkol po kay Raisa May Dizon at tungkol po sa kwento niya na encounter nilang dalawa ni Kim na kung saan ay parang ang sinasabi sinupladahan siya ni Kim. Mga kakimpaw. Anyway, sa naturang vlog na yon ni Ogie Diaz, mga kakimpaw, kinuyog din po na si Ogie ng fans ni Kimi, kung saan ang dami nga pong nagsasabi na nakikisaw-saw na naman si Ogie, may paninira na naman siyang ginagawa kay Kim. Ngayon umalma po si Ogie Diaz dito. Ayon po sa kanya ay wala pong ganon mga kakimpaw. Dapat intindihin, dapat tapusin mismo yung kanyang naging vlog mga kakimpaw. Kasi pagtatanggol ang kanyang ginawa kay Kim Chiu. So, kinuyog nga po siya. Ayan, sabi dito nga ni Ogie, no? Buti pa si Circle of Stars marunong umintindi. Thank you sa effort. So, ano bang post na to ni Circle of Stars? Sabi niya rito, sa gitna ng mga pangbabatikos na natanggap ng It's Showtime host na si Kim Chiu dahil sa naging controversial na biro nito, pumagit na ang talent manager at vlogger na si Ogie Diaz upang unawain at ipagtanggol ang aktres. Ayan, ipinagtanggol daw si Kimi. Kamakailan ay umani ng batikos si Kim matapos nitong magbiro ng kahawig umano ng Itbulaga host na si Raisa May Dizon, si Jukes Jugeta. Habang ginagaya ng huli ang iconic horror character na si Lotus Fit. Upang ipaliwanag ang ugali ni Kim, ibinahagi ni Ogie ang isang personal at medyo awkward na karanasan niya sa aktres. Ayon kay Ogie, minsan ay nabigla lamang si Kim at hindi agad naging aware sa mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Naniniwala rin daw siya na nagkulang lamang sa tamang salita ang aktres. Ngunit hindi nito sinasadyang makapanakit sa kanyang naging biro. Nilinaw ng talent manager na hindi niya ibinahagi ang kwento upang gatungan pa ang issue na kinakaharap ni Kim, kundi para mas maintindihan ng publiko kung saan nanggaling ang mga ganong pahayag ng aktres. Narito ang kanyang buong kwento sa latest vlog nila sa Ogie Diaz sa Showbiz Update. So parang halimbawa lang pala yung kanyang binigay na yun daw, mga kakimpaw. Na minsan tayo ay may mga nasasabi na parang kulang mga kakipi, pero it doesn't mean na nang mamaliit ng tao. Meron tayong mga choices of words mga kakimpaw na hindi akma
Alam mo, bigla kong naalala, grand finals yun ng Tawag ng Tanghalan kung saan nakagown silang lahat. Ng It's Showtime host, naka-formal sila. Tapos si Kim Chiu nandoon sa corridor or sa hallway ng ABS-CBN. Nagpipictorial sila. Ako naman, kalalabas ko lang kasama yung misis ko at saka si Miracle, yung aking tsunaki. So, lumabas kami. Din binati namin si Vice. Ganda. Chinika-chika namin sa dressing room. So, paglabas namin, na abutan nga namin. Nagpipicture sila sa labas. Si Kim. Mga isang metro nagkatinginan kami ni Kim Chiu. So, akala ko mag-hi or ano. Syempre, meron kaming konting misunderstanding So, nung nagkatinginan kami out of the blue na sabi niya, buti naman pinapasok kayo. Yung expression ng mukha niya, alanganin na nakangiti. Alanganin na nakasimangot. So, ang sabi ko, bakit? Bawal ba? So, pumasok na siya sa dressing room niya. So, nung paglampas namin, nagtaka si Mrs. Sabi ko, hindi ko rin alam. Bakit? Pwede naman akong dedmahin. Bakit nagdialog ng buti, pinapasok kayo? Parang sandali. 1990 siya pinanganak, 1992 nagtatrabaho na ako sa ABS-CBN. Sabi ko, alam mo, ano lang yon, nabibigla siya na hindi niya or hindi siya aware sa mga words na lumalabas sa bibig niya. So, sinabi ko lang na baka ano yan, walang pinagkaiba yun sa bawal lumabas niya noong pandemic na naging recording pa, diba? Na parang for lack of words to say, kung ano na lang ang masabi niya. Kasi merong ganyan siya, si Kim Chiu. Kaya ako, talaga, inintindi ko yon. Inintindi ko yon na, okay, sige. Baka naman para maghinanakit ako o magtampo o kung ano, wala. Parang lang yon, bawal lumabas ng classroom. Yun lang yon, parang ka-level ng sinasabi niya kay Raisa May. Nabigla lang din or lack of words to say na hindi naman niya minimin. Yan ang gusto niya sabihin na parang kamukha ni Raisa May, yung Lotus Fit na karakter ni Jugs. Hindi niya minimin yan. Kasi sa akin din, feeling ko rin, hindi niya minimin. Actually, meron kaming common friend ni Kim Chiu na nagsabi sa akin na ewan daw niya kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya nung nakita ako. So, yan yung explanation sa mga kakimpaw. Pero kasi naman, yung sinabi niya na, teka, 1990 siya pinanganak, 1992, na sa ABS-CBN na siya nagtatrabaho. Parang kahit sino po mga kakimpaw makapanood, parang sinasabi nga niya na lumaki ang ulo ni Kim or yumabang na. Siguro iba-iba pa kung hindi niya yung sinabi, mga kakimpaw. Siguro iba-iba pa yung dating. Kahit siguro kasi sino talaga makapanood, talagang yun ang papasok sa isip. Eto pa, tapos yung isa namang friend ko sinabi, bakit mo nasabi kay Ogie yun? Sabi niya, naku, wag na lang natin pag-usapan. So parang ang feeling ni Kim Chiu parang nagkamali siya. Kaya ko lang naikwento dito. Kasi feeling ko parang lack of words to say Yun ang nasabi niya kay Raisa May. Para lang maintindihan natin si Kim Chiu na dito rin nanggagaling yung bawal lumabas. Hindi para tayo rito ningas pa ng apoy Ako naman kasi naniniwala ako na isang araw magkukross ang landas namin ni Kim Chiu. Kung ini-snub niya ako or kung ayaw niya akong kibuin, it's fine, sanay na ako. Dahil 1987 pa ako. Hindi naman nangangahulugan na since 1987 wala na akong nakaaway na artista o wala akong nakatampuhan. Naniniwala pa rin ako na maliit ang industriya namin, maliit ang mundo
magkikita at magkikita kami. Kung trip niya na forever akong hindi kay Boy, it's okay. Ang importante, happy siya na gawin yun, diba? Basta ako, maliit lang ang mundo. Ano ang masasabi nyo sa isyong kinakaharap ngayon ni Kim? So, ayan, meron pang pahabol kasing ganito sa dulo. Alam nyo kasi it's necessary na talaga kung gusto niya ipagtanggol si Kim. Diba mga kakimpaw? Kasi ano na talaga, para talagang paninira kay Kim ang dating. Okay na yung mga paliwanag niya, pero may ganito pa sa dulo, tapos may paganon pa siya. So nakakaloka, 'di ba mga kakimpaw? Magtatampo talaga si Kimi. Sinasabi niya na lack of words, mga kakimpaw. Siya naman nasobrahan, mga kakimpaw. Nasobrahan naman itong si Oki. Anyway, hindi naman po pinalagpas ni Kim Chiu yan, mga kakimpaw, at si Kim po ay tuluyang nag-say or ano po mga kakimpaw tawag dito, kumilos mga kakipi sa pamamagitan ng pagre-repost po ng isang post ng isang fan kung saan deserve nga daw po ni Oki ang hindi po pansinin. Sabi nga po dito, I say deserve. Pinasakay ka pa nga noon nung wala ka pang masakyan. Kapalit noon, paninira mo sa kanya. Hindi lang napagbigyan gusto mong interview. Yung galawan at pinagsasabi mo, hindi ka respeto. Ikaw dapat mag-thank you sa kanya kasi gamit na gamit niyo tapos trending ka pa dahil sa kanya. So, ayan, nirepost po yan ni Chinita Princess. So, nauungkat mga kakimpaw ang mga dati pong encounters nila, no? Nauungkat po itong mga matagal na pong nangyari, mga kakimpaw. So, ang mga nakatago sa baol, mga sekreto, ganyan. So, lumalabas nga na maganda po ang pakikitungo sa kanya before ni Kimi. Hindi naman kasi si Kim talaga yung tipo ng tao na basta-basta na lang, tawag yung feeling diva. Hindi ganun si Kim Chiu. So, may mga reasons ang bawat bagay kung bakit biglang cold si Kimi or hindi ka papansinin. Kasi si Kim Chiu very accommodating. Si Kim Chiu very friendly. Si Kim Chiu ay super bait, mga kakimpaw. Kaya naman may reason ang lahat ng bagay. And dahil nga po sa pag-uungkat din ni Ogi, mga kakimpaw, sa kanila pong encounter ni Kimi na sinabihan daw siya ng ganon, si Kim Chiu ay pumalag, diba? Kumilos na pamamagitan ng pagre-repost patungkol po sa isang post sa kanya. So, kayo guys, ano inyong say patungkol dito? So, pa-comment ka lang po dyan sa baba. Dito lang muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kas po muli sa susunod natin chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.